Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides. Good morning, Brad, Jeff, and happy Friday. Good morning, Ted. Happy Friday indeed. Good morning sa mga tagapakinig natin. Ganda ng t-shirt ni Chacha. Di ba, Yan. Pastor? Gusto mo ba to? Pwede. Walang gamot Okay, sa walang hiya from Tita Deans, Tita Dina Aquino. O, mamaya bibigay ko po sa inyo yung number kung saan nyo siya pwede kontakin. Ayan. Yes. Yan, si Pero Ate ito Dina. na. Ito na, Pastor, ang ganda rin ng t-shirt mo, ang iyong Anchor Church. O, kitang-kita natin dito sa screen. Inaabangan ka na, ikaw ang anchor ng mga kapatid natin para makapagsimula ang kanilang araw ngayong Biyernes. Weekend na, Pastor. Anong hatid mo sa amin na magandang balita? Talagang nakaabang ang aking kaibigan si Kaloy at Mona Ubiada sa Antipolo City. Pinag-uusapan po natin yung what will deepen yung relationship po sa pamilya. At isa po ito sa talagang kumbaga nagbibigay buhay o nakakasira at the same time. The power of your tongue o yung words. May mga bagay, may bahay po na maganda ang pintura, maayos yung mga gamit sa bahay, kompleto appliances, pero puno ng sugat dahil sa mga salitang nabitawan. Kasi po sa pamilya, hindi lang pagkain, hindi lang bills at bahay ang kailangan alagaan, kailangan din po alagaan yung atmosphere, kumbaga, dun sa tahanan. At madalas po, ang atmosphere ng bahay ay nauhubog sa mga salitang lumalabas sa ating mga bibig. Sabi po sa Kawikaan 18:21, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya ay makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Ibig sabihin po, ang salita natin may bigat, may epekto, may direksyon. Pwede ito magbigay buhay, sabi po sa Kawikaan, pero pwede rin itong pumatay ng confidence, pumatay ng joy, ng courage, ng peace sa loob ng tahanan. Minsan akala natin, words lang naman yan. Pero hindi lang po siya words. May batang lumaking takot. Takot sumubok dahil palagi siyang sinasabihan, wala kang mararating. May mga asawa na nawalan po ng gana dahil araw-araw puro po na nakikinig sa asawa. May mga magulang po na nasaktan dahil ang dating sa kanila, yung salita ng mga anak nila parang, alam mo yon, pabigat sila. May kapatid na lumayo, yung loob. Dahil paulit-ulit yung biro at masasakit na pala. So, hindi lahat ng sugat sa pamilya nakikita. May sugat na nabuo dahil sa mga salita. Kaya po, mahalagang tanong, ang mga salita ko ba sa bahay, sa kapwa, sa mga pamilya, membro ng pamilya, nagbibigay buhay or nakakasira? Nagpapalakas ba to o nagpapahina? Nagpapalapit o nagpapalayo ng damdamin? Pwede po tayo magsimula sa mga simple words. Salamat, sorry, proud ako sa iyo anak, mahal kita, tawarin mo ako anak. O kaya mo yan. O kaya sa mga magulang, andito lang ako ang tatay mo. Minsan ang simpleng encouragement, malaking healing sa isang puso po sa miyembro ng pamilya. Kaya again, yung encouragement po ay napakahalaga. So today, let your words become seeds of life sa mga miyembro ng pamilya. Kawikaan 18:21, ang salita ng tao ay makapagliligtas ng buhay o kaya makamamatay. Kaya mag-ingat sa pagsasalita sapagkat aanihin mo ang mga bunga nito. Tayo manalangin. Panginoon, salamat po dahil binigyan mo kami ng isang tool or kasangkapan, ang aming dila, upang magbigay buhay sa aming mga miyembro ng pamilya. Mga simpleng encouragement, mga simpleng apology kung kami nagkamali. Lord, malayo ang mararating. Kaya Lord, tulungan mo kami na maging conscious kung paano namin bibitawan ang mga salita sa kapwa namin, Lord God, at lalo na sa mga miyembro ng pamilya namin. Salamat, Lord, sa iyong wisdom na binibigay sa aming mga kababayan. At dinadalangin namin, Lord, ang mga tao na ngailangan ng encouragement. May your word mag-encourage sa kanila ngayong araw na to sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Panginoon, muli po salamat na marami sa amin napakinggan na aral today from Brad Jeff. Continue to bless him and guide him sa kanyang araw-araw na pagmimisyon. Salamat mo muli sa araw na ito, Lord. We pray for discernment and wisdom. Salamat, Lord. Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Salamat na marami, Brad.
And can you invite everyone sa iyong mga pwedeng mapakinggan pa o panood na mga ganap ngayong weekend na ito, Brad Jeff? Well, Brad Ted, as always, ito pong segment natin, ito po ay nire-repost ko sa aking Facebook na Pastor Jeff. Madali lang po ako hagilapin sa TikTok, Facebook, YouTube, kung saan pang social media platform. At kung gusto niyo po mas mahabang sermon, nandiyan po yan sa Anchor Church. Ito pong aking suot ngayon. Tuwing alas 4 po yan ng Sabado, doon po sa Elan Hotel, doon po sa Annapolis. At as always, ang ating libro po, kung gusto niyo namang magbasa ng Tagalog na devotional, naging libro na po ang ating mga sinasabi dito sa araw-araw. Nasa YouTube, nasa Lazada, Shopee, TikTok din po yan. Hanapin niyo lang, Pastor Jeff din, sa mga search button ng mga naturang online shopping platform. Thank you so much, Ted. At Jack. Okay, so Brad, we'll catch you again on Monday. Salamat na marami and bless you. God bless, Brad Ted. Ito po yung Daily Brad, your daily dose of inspiration. Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.